So ito na nga mga pre, bigyan po natin ito ng reaksyon about po dito, kay kong, Luistro mga pre ano. Eto, yari, mm. Luistro may pahiwatig, kamara may, exclusive power to initiate impeachment back, 'di ba? Oh. So ang impeachment po nitong si Sara Duterte mga pre ay, matutuloy po or, pag-uusapan na naman 'no, ngayong, February. Nalalapit na ang katapusan ni Inday Pusit. 'Di ba? Inday Pusit ninyo, yung inyong Chucky, kinakabahan na ngayon at hindi na makatulog. Oh, pa-smile-smile lang 'yan pero nasa loob yung kulo niyan at yung, kaba. Wait lang, Kayo po ba, kung kayo po yung tatanungin, pabor po ba kayo dito sa paparating or nalalapit, no, na pagkabuhay, muling pagkabuhay ng impeachment na itong si Inday Sayad? Hindi Sayad tuloy. May Sayad kasi, sorry. May Sayad eh. Ikaw ba naman, mag-utos-utos ka, papatay, magyayabang ka. Di Sayad ka nga. Kasi ang tingin na may iba lang tayo ng kaunti. Ang tao kasi Sayad, ang tingin po natin sa Sayad, kasi normal po yung utak natin. Ang mga may Sayad, hindi po normal, okay? Ang tingin po natin sa mga may Sayad, mababang uri ng tao. Tao pa rin sila, tao pa rin, pero yun nga, maliit lang yung tingin natin sa mga yan. Oh, 'di ba? Kasi tayo po, kahit pa paano naman, no, hindi man po tayo katalinuhan katulad ni Neil Armstrong, no? Alam po natin, kaya po natin tumingin kung itong babaeng ito may Sayad ba o wala, 'di ba? So, sa tingin ko, sa tingin ng lahat, sa tingin mo, sa tingin niya, sa tingin niya, sa tingin mo, sa tingin ko, Sara Duterte, Inday Sayad. Diba? So ito po yung ating papanoorin ngayon. Bibigyan po natin ng reaksyon. Pero syempre, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating reaksyon ngayon, ayan, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. At syempre mga pre, may TikTok, may Facebook po tayo dyan. Sana po ay inyong suportahan yung ating mga social media accounts. Ayan. Ayan like nyo na yan, share nyo na yan sa inyong mga GC. At eto na, panoorin po natin ang video ito. Perhaps he's just emphasizing the long-standing principle of separation of power. And in relation dun sa naging pronouncement ng Supreme Court that the impeachment is unconstitutional, the Speaker is just trying to emphasize the exclusive power of the House of Representatives to initiate all impeachment cases. Will that be the main argument or highlight of Ayan na, abangan po natin Abang-abang po ito ngayong February. Kailangan mabilisan to sa bagay ang camera kasi mabilis yan mabilis pa sa kidlat. Ang Senado naman ngayon, titingnan natin no kung gaano po sila kabilis. Sila po ba ay mabilis pa sa kidlat, pero I think magiging mabilis ito kasi yung mga DDS senators po na itsapuwera na. Yung iba nagtatago na. Kasi ang mga humarang po noon sa impeachment na yan, yung mga DDS senators na yan. Yan sila Bongo, yan sila Bato de la Rosa, si Mr. Meralco. Sino pa ba yan si Meralco? Marcoleta. Diba? Okay, Marcoleta. Bakit Marcoleta ballpoint man? Kinulekta yung boto nyo Nauto kayo diba? Nalin lang kayo. Bagay, nagpalin lang din naman kayo Basta ako, hindi ko binuto yan. Alam ko. Diba? So, gusto ko rin na matuloy yung impeachment na to para malaman ng taong bayan, ano ba talaga si Sara Duterte? Ito ba may kapalpakan ba talaga?
mahilig ba talagang manuhol? Oh, so para makita ng taong bayan. 'Di ba? Isa lang na 'yan. Para magkaalaman. Oh, 'di ba? Oh, tuloy. For reconsideration. I believe that would be one of the main arguments which we will be highlighting really in our motion for reconsideration. But of course, I wish to articulate, we respect the Supreme Court, and nonetheless, we will uphold our accountability of public officials. So optimistic pa rin ang mga Yes, we are. prosecutors. Yes, we are. Hindi kayo nawawalan ng law, as what Speaker said. Yes, we are, because that is our constitutional mandate to uphold accountability. So, ayan mga pre, no? Noon kasi, ayan noon kasi, kumbaga, nakalusot si Sara dito sa impeachment nito. O ngayon po, mukhang malabo kasi napaghandaan na po ito. Kung ano po yung kapalpakan dati, hindi na po mauulit ngayon. Naniniwala po ako dyan, di ba? Naniniwala po ako na pagdating sa Senado naman, I think magiging patas na siguro kasi pilay na yung mga DD senators. Pilay na. Hindi na sila makakalusot pa dyan. Hindi, kumbaga, itong impeachment na to, tuloy na po ito. At tandaan niyo po, kapag tuluyan po talagang na-impeach itong si Sara Duterte, kahit patanod, bawal na po yan. Kahit paanong sangay po ng gobyerno, bawal na po siyang tumakbo. Diba? So, yun po yung kinatatakutan nitong si Sara Duterte. Kaya sinagad niya po ngayon yung, kumbaga, paninira sa gobyerno, pagbanat sa gobyerno, para mapatalsik po si PBBM. Kasi pag siya na po ang maging presidente ng Pilipinas, kaya niya pong pigilan yung impeachment na yan. Mapipigilan po yan ni Inday Sayad pag siya na yung presidente'ng Sayad. Kayang-kaya na po yan. Diba? Kasi nasa kanya na po lahat yung kapangyarihan. May control na po siya dyan. Pag sinabing i-cancel yung impeachment na yan, walang magagawa. Diba? Kaya, dyan po natatakot si Sara Duterte ang matuloy ito. Kasi pag tuluyan siyang na-impeach, yung pangarap niya na mag-ari-arian sa Pilipinas, magiging drawing na lang. Diba? Kung kayo po yung tatanungin, pabor po ba kayo dito na ma-impeach itong si Sara Duterte? Comment naman para mabasa natin. Kasi kung ako po yung tatanungin, pabor na pabor. 100,000%. Pabor na pabor po si Ballpoint Man. So, sinagad na nila. Itong si ano nga ngayon, Chavit, may parally na naman. So, yan po yung isusunod natin topic, mga pre, about dito kay Chavit. Sinagad na nila para mapababa lang yung Pangulo. Diba? Ang kakapal talaga ng mga mukha ng taong ito. Grabe. Tulungan po natin ang ating mahal na Pangulo, mga pre. No? Magtulungan tayo para hindi pumalin lang yung taong bayan. Para ipagtanggol po si PBBM. Magsalita po tayo ng katotohanan. Kasi marami po mga Pilipino yung nabibrainwash or nauuto nitong mga DDS vloggers na to, di ba? Lalo na ni Inday Sayad. So magtulungan po tayo, magkaisa po tayo para sa bansa, para sa Pangulo, para sa mga Pilipino, di ba? Ganun lang naman po. Wag po tayong gagaya sa iba na puro na lang po paghila sa gobyerno pababa. Inihila yung Pangulo pababa dahil gusto nila ng kapangyarihan mapasa kanila. Mahirap po ito pag ang kapangyarihan mapasa kanila. Aabusuhin lang po nila yung kanilang kapangyarihan. Mang-aabuso lang po yan at gaganti ng gaganti, hindi po magtatrabaho yan. Tamad. Ngayon pa nga lang po Vice President yan, pero tatamad-tamad pa. Diba? Hindi po nagtatrabaho ng tapat, hindi nagtatrabaho para sa mga Pilipino. Maka-Chinese kasi. Diba? Kaya pag maka-Chinese po, maka-China, basura po natin yan. Diba? Pag maka-China, wag po nating suportahan. Dapat ang suportahan natin, yung may pusong Pilipino at may pagmamahal sa mga Pilipino. Ganun lang. Kayo mga pre, anong reaction nyo dito sa ating topic ngayon? Comment down below para naman po mabasa natin
yung inyong mga reaksyon, yung inyong mga komento. Kaya na-comment down below mga pre. So ayan may TikTok po tayo dyan, may Facebook po tayo. Iisa lang po yung pangalan, Ballpoint Man 2.0. Kalimbangin nyo na po yan, mag-like na po kayo dyan para po saan man po tayo magkita, Facebook, TikTok, YouTube, parang nagsama-sama na rin tayo. Diba? So ayan, next topic po tayo.